Masyadong mabagal. Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay na aksyon ng gobyerno sa mga anomalya sa mga flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakalusot man sa budget deliberations ang 902.8 million pesos na panukalang budget ng OVP para sa 2026, hindi pa rin ligtas si Vice President Sara Duterte sa banta ng impeachment. Yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure magpa-file yan 2026, magpa-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. Ang tanong, meron nga ba siyang balak tumakbo sa 2028? Wala pang kumpirmasyon si VP Sara, pero nitong Enero, sinabi niyang kinokonsidera niyang tumakbo sa pagkapangulo. Noong 2024, sinabi niya rin i-announce niya ang kanyang plano sa 2026. Kasama rin ang tungkol sa politika sa mga napag-usapan ni VP Sara at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague. May pa-update pa ang bise sa lagay ng kanyang ama. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Bago yan, nauna nang sinabi ng defense team ni dating Pangulong Duterte na meron siyang cognitive impairment. Hindi na raw niya maalala ang ilang lugar, pangyayari at maging pangalan ng kanyang pamilya. Sa kabila niyan, sabi ng bise, sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. May banat din ang bise sa aksyon ng gobyerno sa issue ng korupsyon sa flood control projects. Makupad daw si Pangulong Bongbong Marcos. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal. Natanong din ng bise kung pumunta ba siya kay dating Vice President Leni Robredo nang magtungo siya sa Naga City para sa Peña Francia Festival. Nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.